Pag-usapan pa natin ang stained glass art kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, paano mo natusid o natisod ang storyang ito ng mga kulay na mga stained glass art? Actually, Pops J, kasi mahilig din ako mag-check ng mga arts, no? So, bukod sa mga vintage shirts, mga arts. Correct, oo. Halos kasi isang community yan, eh. Ibang Magkadugtong klase din yan, ng hilig mo, ha? Vintage shirt, saka Yeah. art, oh. Magkadugtong kasi yan, Pops Okay. J, no? Saka, tapos nung lumabas yung parang isang article na merong ganito nga sa Manila kasi Oo. parang bibihira nga lang daw yung may ganitong workshop Oo. dito sa Metro Manila. So, kinontak ko sila, parang, okay. So, pumayag naman, no, Pops J. So, Oo. napuntahan natin yung kanilang mismong workshop doon. Yung mga nandun sa workshop, sila rin ba yung magkakasama simula pa noong 1990s? Actually, Pops J, ang nauna lang kanina yung ating fabricator, no? So, dumating yung ating fabricator 1985. Correct, oo. Pumasok siya doon at ito namang si Kuya Bong, pumasok naman siya ng 1990s. No? Okay, So, mas okay. nauna lang yung si Sir Principe. No, pero magkasama na sila Ang all dami the way. nila dun sa workshop, ah. Actually, Oo. Pops J, 10 sila. Oo, No, oo. 10 sila, no. Dahil naman yung isang paggawa kasi ng isang panel nung stained glass na to, hindi lang kaya gawin ng isang tao. Masalimuot, oo. Masalimuot talaga, Pops J, no. Kasi unang-una, yun nga, in-explain sa atin, no. Kailangan muna kasi nagsimula sa maliit na sketch. Sa sketch, Sa okay. sketch, saka gagawan siya ng scale, no? Kung ano talaga yung real life scale Oo. ng lugar at saka naman dodrawingan nila, nanumberan nila at saka nila magpuputol. Yung mga imahe. Yung mga Oo. Oh, yun, Pops J, no? Pagkatapos nila magputol, sa kanila pipinturahan at ibibake sa oven at saka naman nila ito bubuuhin na. No? So medyo matagal yung process Oo. kasi hindi pwedeng madaliin. Kasi pag minadali, baka isang mali lang. Oo, ay, ulit na naman. Ulit na naman. Oo. No? Yung mga glass na ginagamit nila sa mga stained glass art, sila ba mismo ang gumagamit o may supplier na o gumagawa? O may supplier sila? Actually, Pops J, kasi nung pinuntahan ko yung kanilang kanilang workshop, Oo. nakita ko kagad marami ng ready to Oo. use Oo. na mga Glass panels. Glass panels. Oo. So baka naman pag may umorder kagad, ready na kagad silang kanilang Gamitin. Oo. No, so andun, Pops J, actually napakarami, no. Saka medyo masalimuot kasi to. Oo. Saka napaka-fragile. Salamin ito, no, Pops J. Pag nabasag yung isa, kailangan kagad palitan, no. So medyo medyo okay naman, no, Pops J, yung kanilang workshop ready, handang-handa, kunyari may magkamali. Pero Oo. sa dekada ba naman kasi nilang ginagawa ito, parang bibihira na lang sila. Bihira na lang, ano? Ano ang challenges para ka na Sir Bong sa paggawa ng stained glass art? Kasi alam ko, mahirap yan, ano? Napaka-delicate yung ganyang klase ng sine. Pops J, yung kay Sir Bong, kasi siya yung artist na nagpipinta. Oo. No, so kailangan talaga sa ilalim nung glass, merong ilaw. May ilaw. Para matansya niya. Kasi tinanong ko, Sir Bong, dapat ba gantong ilaw lang? Sabi niya, yes sir, kasi pag ibang kulay, nag-iiba rin yung labas ng kulay. So merong color theory pa rin doon sa paggawa ng mga stained glass. Pero nung sa ating fabricator naman, si Sir Principe, tinanong ko, sabi niya, ang pinakamahirap daw yung may mga client daw kasing specific, no? Pag may Oo. maliliit na Very intricate yung imahe na gusto nila. O gusto nila masunod yung kung Yung ano yung nakikita linya. nilang stained glass na ilalagay, no? Yan, tama, Pops J. Oo. Yun yung pinakamahirap daw na parts na baka maliliit lang yung pyesa na kailangan gupitin or kailangan na tanggalin. So, yun yung usually nagiging challenges ng ating mga artist, Pops J. Yung mga naglalakihang mga stained glass na nakikita natin, halimbawa sa mga simbahan, ano? Nabanggit mo, may mga kliyente sila na simbahan mismo ang kanilang pinaglalagyan ng stained glass. Ano ang kahirapan doon pagka gano'n na kalalaki? Actually, Pops J, ang pinakamahirap daw doon is yung mismong kakabitan Oo. nung Oo. yung placement. Kasi Oo. actually, Pops J, sabi nga nila, hindi naman lahat perpekto yung pag ginawa yung etong pwestong to, perfect na kagad, sukat ng sukat kagad, no? May times daw kasi na maliit yung sukat, may times na malaki naman yung paglalagyan nila. So, ang gagawin nila, mag-a-adjust sila, ang gagawin, magpuputol ng around 1/4 inch doon Oo. sa gilid ng stained glass. So, tinanong ko, sir, paano yun pag pinutulan na ba? Masisira ba yung composition? Kasi Oo. napaka-importante ng composition sa ganitong klaseng art, no, Pops J? Sabi nila, hindi naman, sir, basta pag pinutol dito, dapat sa kabila may putol din para balance pa rin yung Oo. kanilang output, Pops J. Napakamahal siguro, ano?
Tama ka dyan, Paus. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.